Pansagan kami nun na scammer. Okay. Kasi may schools ako nun eh. Yes. So minsan, pag may mga comments, scammer yan, panoorin mo yung Tulfo. Sabi nga nung ibang nasa comment. Di ba nakakulong yan dahil scammer? Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ba yung naging resulta ng panghuhusga ni Senator Raffy Tulfo at ng TESDA laban sa Iliana Brothers. Pati na yung sinasabing may kaso na sa NBI. Ano ba ito? Pananakot lamang? O totoong ginawa? Gusto ko lang malaman kasi sinabi na dito ni Anjo Iliana nung sila ay nag-guest sa Wanted sa radyo, di ba humihingi na siya ng tulong para maayos din yung mga certificate na nabinbin sa SEC? Hindi lang siya nirireklamo, nagrireklamo rin naman ng mga Iliana sa tagal ng pagkilos ng SEC. Gumawa ba si Senator Raffy Tulfo dito nung panahon na to na makausap ang mga taga-SEC? Or maiayos man lang yung mga papel para magkaroon ng kapaki-pakinabang na solusyon para sa mga estudyante and at the same time para sa Iliana Colleges? Ang nadinig ko lang na tinawagan dito ay yung TESDA. Yun sana yung Hindi kumilos ang Wanted sa radyo para makausap ang taga-SEC na siyang hinihingi ng tulong ng mga Iliana Brothers mula sa kanya. Nila. Kasi ang sinasabi po ng Iliana Brothers, sila daw po ay naiipit sa bureaucratic red tape ng TESDA at saka SEC. Ano po yung reaksyon nyo doon, madam? Actually, wala naman po red tape sa amin. O sa inyo, sa TESDA, walang red tape. Sa ibang ahensya ng gobyerno, kung saan naipit yung papel ng Iliana Colleges of Business and Arts. Wala kang masabi doon. Kasi alam mo, Ma'am De Jesus, na talagang nahirapan ang Iliana Brothers makakuha ng dokumento mula sa SEC. Ikaw ang nagsabi na pinagbabalik-balik lang sila. Basta nakuha nila yung amendment ng SEC registration nila May gamit naman sila inspection na lang ng isang araw yan, tapos na. Ang kinukwento mo, Ma'am De Jesus, yung trabaho nyo na madali lang, isang araw lang. Naipit nga sa SEC, di ba? Ang papel. So, makakapag-re-inspect ka ba? Sasabihin nyo, ang dali lang. Oo, madali sa inyo yan. Kasi ready kayo. Yung papel na ipit nga sa SEC So, anong gagawin? Di ba sabi nyo, wala rin kayong magawa? Kasi naipit yung papel sa SEC. Aayon ba kayo? Sasang-ayon ba kayo? Na ang Iliana Colleges of Business and Arts ay may panlulokong ginawa? Re-inspection lang po. Hindi po sila nire-inspect. Bakit po hindi sila nire-inspect, ma'am? Kasi wala pa po yung approval ng amendment nila sa SEC. Ang re-inspection namin dun sa Raffy, siyempre naglipat sila ng building, Titingnan lang namin yung setup kung yun ba yung umaayon sa training regulation ng kanilang papa-approve ng kurso. Yun lang ang titingnan namin dun kasi lumipat sila At bakit po hindi sila agad-agad nabigyan ng go-ahead signal ng SEC, ma'am? Nung una nga punta nila, dala nila yung endorsement na binigay namin sa kanila. May hiningi pa ulit ang SEC sa kanila. Yung sa CHED nga at saka balik-balik, hindi minsang binigay ng SEC yung kailangan. Ayan o, Ma'am De Jesus, ikaw umamin. Alam mo yung kwento ng Iliana Colleges. Pinagpabalik-balik sila ng SEC. May dadaling papel, sasabihin kulang, babalik na naman. Pagbalik, may dalang papel, sasabihin kulang na lamang. Sabi mo nga, pabalik-balik. Yan kasi ang problema sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Hindi na lang lahat kumpletuhin kung anong dapat na hingin. Pag may dalang papel, sasabihin kulang pa, babalik na naman. So parang sumuko sila. Ano ba yung hiningi ng SEC na hindi nila po na-provide? Sa amin po, okay. Nagbigay kami ng endorsement sa SEC sa kanila. Nung ihatid data nila yung sa amin na endorsement, together with their amended articles of incorporation according sa change of location, may hiningi pa ulit dokumento ang SEC sa kanila. And then, nung binalik na naman nila, mayroon na naman sinasabing kulang. Parang tumigil na sila. Parang sumuko sila. Ano namang ang ebidensya nyo dyan, Ma'am De Jesus? Parang na naman ang binabanggit nyo. Parang namang meron kayong ebidensya sumuko sila. Nagsara na nga dahil sa tagal ng SEC. Huwag kayong magbibigay ng negatibong opinion. Especially, alam nyo yung nangyari. Kung bakit nagtagal. Ang mga papeles at hindi agad kayo nakapagbigay ng recognition or accreditation sa Iliana Colleges of Business and Arts. Huwag kayo puro oo ng oo.
Kasi sarado na po sa amin eh. Yan po ba may kukonsider na estafa o panloloko? Panloloko po yun. Oo, sarado ang record sa inyo. Pero alam nyo na nandoon pa yung papel nila sa SEC, hindi ba Ma'am De Jesus? At pilit nilang inaayos ito. At yun, ay witness kayo. At alam nyo kung saan nagkaroon ng problema. At alam nyo na pinagbabalik-balik sila sa SEC. At gusto nila itong ayusin. Ang problema kasi dito kay Ma'am De Jesus, maka-oo lang. Kahit alam niya kung ano ang dahilan kung bakit hindi nakaka-comply ang Iliana Colleges of Business and Arts. Ito ay dahil nabinbin niya yung papel sa SEC. Oo siya dahil yun na ang nasa isip ni Senator Raffy Tulfo na mga manloloko ang Iliana Brothers. Kaya siya, naki-oo na rin. Paano mo ito mahuhusgahan, Ma'am De Jesus, na may panloloko? Nakikipag-ugnayan. Yung may-ari ng Iliana Colleges, humihingi sila ng tulong. Pati nga kay Senator Raffy Tulfo, humihingi na ng tulong para sa SEC. May kumilos ba? Di ba wala? Gipit na gipit yung Iliana Colleges at ito ay ginagawa nila para sana sa mga estudyante. Lugi na nga, pero pilit pa nilang isinasalba para sa mga estudyante. Nasaan po ang panloloko roon? Huwag kayo magbibigay ng anumang opinion kapag hindi kayo sigurado. Saka Ma'am De Jesus, alam mo ba ang ibig sabihin ng estafa at ano ang mga elemento ng estafa? Para sumama kang manghusga na may estafa na ginawa ang Iliana Colleges of Business and Arts. Umuoo po kayo, pero parang hindi po tugma sa kwento nyo yung pagbibintay nyo ngayon ng estafa laban sa Iliana Brothers. Kanina nyo nakuha ang idea yan? Dahil ba sa finifeed sa inyo, kaya umuo na lang kayo na may estafa? Siguro Ma'am De Jesus, alamin nyo muna yung mga elemento ng estafa bago kayo sumang-ayon sa panghuhusga. Papang complain, hindi pa ako nagpamedya, hindi sila pupunta. Oh, wala. Kasi alam na meron silang enrollees na gano'n. Kung alam lang po namin, kami mismo pupunta na doon eh. So pagkakaalam nyo po, sabihin, nalaman nyo na lang nung may complaint. Di ba nagpapatulong nga sila sa inyo kung paano aayusin ang papel at ang sabi nyo wala kayong magagawa dahil hindi pa naaayos ang papel sa SEC. Sinabi ng TESDA? Sinabi po, wala po sila magagawa kasi patakaran po nila is requirement po yung SEC natin. Kaso po yung sinampa sa NBI at yung TESDA po ang isa sa mga gagamiting testigo ng NBI. Pero the truth is, wala kaming kaso, wala kaming NBI, walang ano. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, may kaso na daw sa NBI. Nakita niya kaya na may kaso na sa NBI? Siya ba ang nagsampa ng kaso ng estafa laban sa mga Iliana Brothers? Paano yan? Ang sabi naman ni Angeliana, walang kaso sa NBI. Mukhang hindi nga sila napatawag. Ginagawa bang panakot lamang ni Senator Raffy Tulfo ang pagsasampa ng kaso sa NBI? Especially, inere pa niya ito sa kanyang programa. In the first place, kahit naman siguro ito maisampa sa NBI, hindi rin naman ito uusad dahil maliwanag nga na wala itong panloloko. Siguro may pagkukulang. At ang pagkukulang na yon ay hindi naman equivalent nga, katulad na sinabi natin, sa panloloko. Bansagan lang kami yung scammer and that, nasaktan ako kasi yung family ko naapektuhan. At dahil sa napakabilis na panghuhusga na scammer ang Iliana Brothers, ni Senator Raffy Tulfo, pati na rin ang TESDA, nasira yung pangalan nila, yung dignidad nila, naapektuhan ang pamilya ng mga Iliana. Paano niyong lilinisin ang pangalang ito? Wala nga desisyon ng korte, pero nang husga na kayo, na scammer sila. Cleared yan. Walang kaso to begin with. So, sabi nga nung ibang nasa comment, di ba nakakulong yan dahil scammer yan? Hindi, andito po siya. At saka wala kaming nakita ng panahon na nakulong. Ang procedure niyan, pag may ginawa kang masama na ganyan,
scam or nanloko ka, ang unang procedure niyan is magrereklamo ka. Diba? Pag ganyan kalaking scale, iimbestigahan ka ng NBI. Diba? Kasi ano nangyari, ilang years yan nang loloko ng school. Walang NBI. Walang nag-iimbestigasyon. NBI? Panakot ba to? Para mapakita sa ibang tao na scammer talaga tong hinuhusgahan ninyo? Hindi maganda yan. Maganda ang dating sa tao, matapang, natulungan ang ibang partido, yung nagsumbong sa inyo, pero di nyo napapansin na may nasasaktan kayong tao na maaaring inosente sa ibinibintang ninyo. Correct. Wala eh. Tapos, nung nabigay na yung certificates nila, wala na. Pero yung, tainted, yung... damage has been done. Yeah. Kaya ngayon, kahit matagal na, sabi ngayon lang magsasalita. Hindi po kami scammer, wala kaming niloko. Yeah. And at hindi ka nakulong. Walang demanda. Kasi walang kaso And lahat ng certificate, nabigay na ng TESDA. Nabigay pala yung mga certificate. Nasaan yung mga bata? Nasaan yung mga estudyante? Nagkaroon ba ito ng another content para mapakitang naayos naman ng mga Iliana yung problema? Parang wala tayong nadinig. Natapos doon sa pagbibintang at panghuhusga na scammer sila. Dito sinasabi ni Iliana, yung TESDA meron din palang pagkukulang. Pero doon sa interview ni Senator Raffy Tulfo, bidang-bida sila. Talagang dinidiin yung panghuhusga laban sa mga Iliana. And gusto ko lang paliwanag na tumawag pa nga yung head ng red tape nun eh. Sabi sa akin, napanood ko, akala ko pagagalitan ako. Hindi mo kasalanan yun, Sir Anjo, kasi yung certificates will come from TESDA. And they have a maximum of 5 days. Pag hindi 5 days yan, pwede silang ireklamo. Tulungan mo ko, ireklamo natin. Ay, ayoko na boss, na ako eh. Nabugbog na ako dito sa, sa show. But then again, you're... Kaya naman palang ibigay ng TESDA, bakit umabot pa sa 5 parte ng pag-content ang issue na ito laban sa mga Iliana? Dumami pa talaga at marami pa nakapanood na lumalabas na ang mga Iliana ay scammer. Pwede naman palang ayusin ng maayos nang walang nasisirang pangalan. Sana matapos na content ang mga Iliana sa programang ito. Sana nag-follow up na sila, parang huminto lang sila sa part 5. Diba? Sana na-content nila na naging maayos ang pagtatapos ng issue na to. Para naman nagkaroon ng paglilinis ng pangalan ng mga Iliana. Nabitin lang hanggang part 5. Na hanggang ngayon napapanood pa ng ibang tao. Kaya ang nasa utak ng mga tao, scammer nga ang mga Iliana. Alamin natin ang punot dulo. Alamin din natin ang batas. Kung sila nga ba ay sakop ng mga elemento ng isang krimen. Sana po may natutunan tayo na hindi lahat ng sitwasyon na hindi nangyayari ang dapat na mangyari ay may panluloko. May pagkakataon na yung hindi nakakaganap ng kanilang obligasyon, minsan sila din yung biktima. Kaya, iwas muna tayo sa panghuhusga. Hanggang dito na lamang po tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.